Para sa akin, Mike, hindi kasi ang prangkisa ang importante ngayon. Kung hindi, anong gagawin mo sa paglabag ng ABS-CBN? Sangkot ang aplikasyon nila ng prangkisa noon, hindi ba? Aha. Hanggat kasi hindi naisasantabi yung mga kasalanan na yun, mga paglabag, hindi natin makukonsider kung bibigyan pa sila o hindi, di ba? Dito at may papaliwanag, bibigyan namin sa inyo ang pagkakataon. Anong dating sa inyo nitong ginawang panukalang batas ni Tito Sotto? Ito hindi renewal, binabago ko nga. Ito ay gusto niya bagong batas na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sa kabila ng hindi pa nga kayo tapos dyan sa Kongreso sa isang ito. Kong. Akala ko, Mike, si Senator Soto ang una mong tatanungin dyan sapagkat siya ang nagpanukala. Oo. So, Nakita ko yung... Pero ako may palagay ako na itong pinail niya, yung dati rin niyang ginawa ito na bago pa kami nagkaroon ng pagdinig sa House of Representatives. Sapagkat kung papansinin mo, yung ipinail niya, doon sa title pa lang, an act renewing, sabi niya kung talagang ngayon lang niya pinail at ngayon niya ginawa yan, hindi na siguro renewal Yes. Kasi siguro, bagong prangkisa siguro yung iahain niya, hindi renewal, di ba? So palagay ko, yung dating nagawa niya na yan, ang totoo niyan doon sa opening statement niya, yung explanatory note, 3 beses na nabanggit yung salitang renewal, at pagkatapos hindi niya napansin na nabanggit niya rin sa isang paragraph that the franchise of ABS-CBN that is about to expire in March 2020, sabi niya, alam mo namang nawala na yun. Sa makatwid, ito yung lumang version ng bill niya na palagay ko, i-final niya nang hindi niya napansin na dapat marami ng baguhin mga salita roon. Oo nga. At saka, kaya actually dito nga sa amin kanina, binabanggit ko yung ang nakalagay nga, di ba? Lang sinasabi yung renewal. Sabi ko, teka muna, expired na eh. Tapos na nga yan, anong renewal? Kung kailangan, bagong batas. So, mukhang mali talaga doon. Anyway, technical, may problema dyan. Pero ganito, sa Kongreso, balita ko, itong si Batangas Congresswoman, asawa ni Senador Rap Recto, si Vilma Santos naman, nag-file din po ng ganyan. Hindi ko alam kung renewal o new law ang gusto niya before Congress. Anong pwedeng mangyari dito? Kasi nga hindi pa nga tapos kayo ng investigasyon na Deputy Speaker, di ba? Hindi nga natuloy. Maraming pinospond na mga hearing dapat diyan sa isong ito, Kong. Mike, kasi alalahanin mo, nasa 18th Congress pa tayo, hindi pa naman natatapos ito. Yes. Ang napalitan lang ay yung dati nating Speaker, si Speaker Alan, at ngayon si Speaker Lord na. Para sa akin, ang statement ng 18th Congress, hindi pa naman nababaliwala, hindi na namin binigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Hindi naman ibig sabihin, kung nagbago na yung speaker at saka naging bagong taon na tayo, parang nakalimutan na natin na kamakailan lang ay nireject natin ang application ng franchise ng ABS-CBN. Pangalawa, naisip ba nila na nandun pa lang tayo doon sa pag-account ng mga violations ng ABS-CBN. Hindi pa nga nadidinig yung mga ibang resolution ko, Mike, katulad nung Department of Justice. question ko sa title nila. Yes, sa yun. Yung pangalawa, yung naukol dun sa sari-saring mga violations na nung kinuwenta ko nga ay abot-abot nga sa 1.6 trillion. Ibig ba sabihin hindi na ba natin pag-uusapan ito? Para bang kalimutan na lang ba natin ang nangyari? Nasa 18 Congress pa tayo. Kung baga maggalangan naman tayo, hindi ba? Hindi pa tayo nakalalayo at hindi pa natin nasa kalagitnaan pa lang tayo ng 18 Congress. Ibig mo sabihin, itong nangyari sa amin parang panaginip lang, Mike. Di pwede yun. Ang madalit sabi rito, Deputy Speaker, dapat kung pag tinapos ng 18 Congress, tinapos talaga, natapos talaga ng nakaraang taon yung isyong ito, pero dahil itong 18 Congress ay hanggang 2022 pa. So, dapat hindi pinag-uusapan ng anumang panukalang bagong batas para sa franchise ng ABS-CBN. Kung gusto nila, dapat after 18 Congress, sa next Congress o next government na yon. Tama ba, Kong?
Dapat ganoon, Mike. And on the assumption na halimbawa, bagong organization na yung ABS-CBN. Oo. Ibang usapan na yun. Baka naman may pagbabago, may reforma. Pero kinakailangan pa rin i-account muna yung mga violations na establish namin doon sa mga pagdinig. Hindi naman basta-basta magkakalimutan na lang ng gano'n na nagbago ang Congress, halimbawa, pagkatapos bagong taon na, bagong speaker. Hindi yata gano'n, Mike, sapagkat nananatili yung mga paglabag na na-establish namin. Napakarami nun. So tama yan. Madali sabi, mukhang aabot sa matinding debate ito kasi alam mo na, ayaw ko nang banggitin yung ibang mga congressman yan na pabor sa ABS-CBN noong araw na kayo nag-hearing dyan. Atat ng talakayan ito eh. Mayroon nagsasabi nga dyan, hindi naman abogado. Alam ko siguro, alam mo rin yun. Yung isang congressman dyan, ng party list din, ang feeling niya maniwala kayo, ibibigay namin yan. Maniwala kayo at magkakaroon niya ng bagong batas sa prangkisa. Ganon katindi ang kanyang paniniwala eh. Na parang wala nga siyang pakialam doon sa inyong pinaghirapan, wala siyang pakialam doon sa pinaghirapan ng Kongreso at ng komite na nag-imbestiga before nakaraang taon, Deputy Speaker siya. Para sa akin, Mike, hindi kasi ang prangkisa ang importante ngayon. Kung hindi, anong gagawin mo sa paglabag ng ABS-CBN? Sangkot ang aplikasyon nila ng prangkisa noon, hindi ba? Hanggat kasi hindi naisasantabi yung mga kasalanan na yun, mga paglabag, hindi natin makukonsider kung bibigyan pa sila o hindi, di ba? Dapat siguro, pag-usapan muna, kailan ninyo aayusin ang mga paglabag? Kailan ninyo i-comply ang lahat ng mga paglabag na nagawa ninyo? Pagkatapos siguro magawa yan, kung sakaling magawa nila sa loob ng panahon na napakabilis na panahon, saka lang siguro i-consider. Kung talagang bagong tao na ito, kung bagong organisasyon ang pinag-uusapan. Kasi kung lalapit ka rin sa akin, ikaw na yung nireject ko, ikaw na yung inaccuse ko, halimbawa, na guilty ka halimbawa, pagkatapos lalapit ka uli sa akin, nang hindi ka pa naman nakulong, nang hindi ka pa naman nagbayad ng danyos, ano naman ang katangian mo, ano naman ang personal mo lalapit kang bigla sa akin dahil napalitan na yung speaker o kaya bagong taon na. Ano naman klaseng katwiran yun, Mike? Tama po yan. Kaya nga eh. So, madalit sabi dito, Congressman, doon po sa mga tagahanga nyo at nag-aabang talaga sa isyong ito dito at sa labas ng bansa, paninindigan ninyo yung mga ginawa ninyo noong nakaraan. Na kahit pa anong mangyari ngayon taong ito, kahit pa yung speaker ay nagbago at yung kaalyado niya ay nagbago rin, na talagang itulak nila, gawin nila ito, kukontra kayo at paninindigan ninyo ang dating desisyon kaysa sa bagong pag-uusapang ito, Kong. Mike, kasi yung nangyaring pagdinig, hindi lang naman ako ang may kinalaman doon. Yes. Ito ang gawa ng entire Congress sapagkat alam mo naman, kapag gawa ng isang committee at ito'y pinagtibay at nagkaroon ng plenary action na rito, ito'y gawa na ng mismong 18th Congress. Hindi kailanman babaguhin ng sino man lang dahil sa halimbawa inaakala niya na bagong taon na. Katulad ng ginawa ngayon na biglang nag-file sa Senado. Unang-una, ang una sigurong dapat mapansin mo ron, Mike, ako tingin ko na ang pagkakapile nun siguro parang maghihintay lang yun. Baka may hinihintay lang. Kasi pwede mo namang i-park yun eh. Hindi naman nila pwedeng pag-usapan yun, Mike. Alam naman nila na bawal yung prinsipyo ng original legislation pagdating sa mga private bills nanggagaling at nauuna kami rito sa Congress. Correct. Yun kailanman ay hindi mababago, kailanman hindi pa ina-amend ang ating saligang batas dyan. Mike. Totoo yan. Yan, nasa Section 24, Article 6 ng ating saligang batas. Hanggang ang isang prangkisa ay nananatiling isang private bill, kami ang magsisimula noon. At yun naman, kahit papano, baligtarin mo man yung provision na yun. Gayon din ang conclusion na makukuha mo. Isang private bill ay kinakailangan exclusive origination from the House of Representatives. Tama. Ngayon, yung ipinail ni Senate President Soto, ay nandun lang, parang nakaparada lang doon. Hindi ko malaman kung ano magiging kalagayan niya doon. Kumbaga sa damit, nakasabit lang yun doon sa Tama yan. state ng banda ng bahay mo, sa kwarto. Iniisip mo kung kailan mo isusuot. Tama yan. Kasi nga, kanina nga, sinasabi ko, nasa batas kasi yan na Kongreso ang exclusive talaga dyan. Pag wala, katulad yan ito nakaraan taon, di ba? Diyan sa Senado, halos majority ata ng mga senador dyan, pro-ABS-CBN. Marami nag-hearing pa nga sila doon. Wala namang nangyari. Nung patayin ng Congress,
yung usaping ito dahil nga sa daming violation. Di ba? Ganun din. Ito rin ang mangyari. Pag walang nagawa ang Congress dito, talagang hindi naman na-aproban sa Kongreso itong pinag-uusapang uling ito, ay mababaliwala. Baliwala yung panukalang yan ni Tito Soto at ng mga congressman. Kasi ngayon, may balita, meron daw 6 na congressman na nag-support. Sabi ko, kahit pa yung 24 senador, pabor sila, kung wala namang ginawa yung Congress, wala rin silang pag-uusapan doon. Di ba, Congressman? Alam naman nila yun, Mike. It is Yun a na nga. futile exercise. So, ganito, pero meron na nga, kanina nabanggit ko, balita ko si Congresswoman Vilma Santos ay nag-file. So, paano ngayon yun? Anong mangyayari doon? Natawa ko. $54 question. Kasi sabi ko nga, ang dapat na siguruhin nila, kapag ka nag-file ka ba ng bagong prangkisa halimbawa, naglalayo na bigyan ng bagong prangkisa, hindi na renewal kasi wala naman yung prangkisa na. Wala na, tapos na. Ang magiging malaking tanong dyan, yan kaya ay bibigyan ng pansin ng Committee on Franchise and Committee on Legislative Franchises. Kasi nagsalita na kami as far as the 18th Congress is concerned. Yan. Wala nang prangkisa ang ABS-CBN. Ni-reject na namin yan. Ano naman ang bagong dahilan ba na gagamitin nila? Kailangan magpakita sila ng bagong dahilan taliwas dun sa dating nilang prangkisa kung paano ito'y bibigyan ng kahit na anong pansin man lang, baka sakaling mapansin nga. Sa ngayon kasi wala kang makikitang anumang dahilan kung bakit yan ay bibigyan pa ng pansin ng Committee on Legislative Franchises. So, ang madalit sabi dito, Congressman, Deputy Speaker, sir, yung management ng ABS-CBN ang magpakita ng kakaiba o pagka-interest na nagbago na sila at willing silang managot doon sa mga alleged violation before na sila ay mag-request ng another law para sa kanilang franchise. Meron na bang nakitang ganon yung mga kasama ko na naglalayong maghain uli ng bill para sa bagong prangkisa ng ABS-CBN? Nagpakita na ba ang ABS-CBN ng pagbabago? Ang unang pagbabago kasi dapat makita, Mike, ay yung akuin nila at kilalanin nila yung mga paglabag na nagawa nila kung bakit na-reject ang kanilang prangkisa. Yun ang unang pagbabagong dapat na makita sa kanila. Taimtim nilang gagawin yon sapagkat sa inaakala ko, yun ay pagkilala sa kapangyarihan ng Kongreso na magbigay ng panibagong pribilehiyos para sa kanila. Kung hindi nila kikilalanin yun at wala silang gagawin, magpapatay malisa lang na parang walang nangyari, anong gagawin ng isang bagong bill para bigyan sila ng prangkisa? Tama yun. Nabibiruan lang ba tayo rito? Tama yun. Nagkukunwari lang tayo dito sa Congress? Okay. Walang problema, Congressman. Tahimik ang ABS-CBN dito. Maaaring gumagalaw sila pailalim, naghahanap ng koneksyon sa mga mambabatas. Akala nila nga pwedeng gawin yon. Ay ang nagiging problema ngayon ng Kongreso, kayo dyan, baka yung kasamahan yung mga congressman, baka yan ang, alam mo na, baka yan ang mga katulad dati, naging spokesman ng ABS-CBN. Or sila yun ang gusto nilang magbigay ng wala nga yung inaasahan yung tunay na pagbabago. Yun ang mabigat. So magiging debate lang. Baka magkasamaan pa ng loob. So maaaring may kulay politika na rin ito, Kong. Dahil alam mo naman, 1 year before election, marami ng gimmick. Marami gumagawa ng kung ano man para sa mapag-usapan na Congressman. Kasi ang unang itatanong ko sa mga kasama ko magtatangka kung meron man talagang nag-file na ng bill para bigyan sila ng bagong prangkisa. Ang unang tanong ko, anong gagawin ninyo sa dalawang resolusyon na nakahain ngayon na hindi pa nadidinig tungkol sa ABS-CBN? Anong gagawin ninyo doon sa questionable title na inihain ko bilang isang resolusyon? Hindi pa nadinig. Sapagkat nung unang didinggin na yan ay nagpa-reset ang mismong nagpa-reset ng date of hearing ay ABS-CBN. Nagbigyan namin sila. Ang problema hanggang ngayon, ewan ko kung sino yung gumagawa ng paraan sa Congress ngayon kung bakit hanggang ngayon hindi pa nadidinig, hindi pa nakakalendar, hindi pa na-agenda yung resolusyon tungkol sa titulo ng ABS-CBN. Yung pangalawang resolusyon ko tungkol dun sa paglabag at ang mga ebidensyang inihain ko doon na dapat silang magbayad ng ganong kalaking halaga sa mga paglabag, hindi pa rin na-agenda. Hindi ba dapat ito muna ang unahin natin bago natin pag-isipan man lang o bago tayo managinip na bigyan natin ng bagong prangkisa ang ABS-CBN?
Tama, Congressman. Kasi sa totoo lang po, buti nabanggit nyo, ang dami pong nagtatanong kahit sa akin na mga kung sino-sino galing sa abroad tsaka dito na ano nangyari doon sa public hearing ng Committee on Justice tungkol sa land title, bakit hindi na natuloy? Sabi ko, nagpalit ng speaker, tapos yung speaker ay nag-order yata ng hold muna ang mga hearing. So inabot ng recess. Ngayong bagong taon, inaabangan natin kung ano mangyari. So yan actually ng tanong. So sa tingin nyo, kung dapat itong pagbabalik nyo ngayong month na ito ay magkaroon na ng hearing yung Committee on Justice doon sa inyong mga resolusyong ito? Ako naman ay nagtitiwala doon sa pangako ng aming speaker, Lord Alan Velasco, sapagkat humingi nga siya ng parang moratorium lang dahil nga Disyembre ay araw ng kasayahan, pagsasaya. Sabi niya, mabuti umpisahan nating lahat yung mga bibigat na issue na yan, pag-resume na natin sa January. Ako'y nagtitiwala na yun naman ang mangyayari, Mike. Kasi yan isa sa mga sinabi niyang malalaking issue na dapat na isaalang-alang natin sa January na ay kasangkot na yung sinasabi ko sa yung dalawang Resolution. resolution may kinalaman sa ABS-CBN. Ngayon, hindi ba mas mabuti na i-prioritize muna natin yon para naman makita ng taong bayan ano bang nangyari doon sa mga paglabag ng ABS-CBN? Ano ba nangyari doon sa title? Hindi ba yan ay mga issues naman na may kinalaman din naman ng tao? Correct. Bakit naman ang gagawin mo kagad parang walang nangyari? Para bang kalimutan na natin yung mga dininig natin noon. Kalimutan na natin na minsan ay ni-reject natin ang ABS-CBN sa franchise. Ganun ba yun? Mahirap O talaga. baka ang kailangan, baka ang kailangan namin ay magicero na lang, Mike. Hindi na siguro kailangan ng legislation. Baka magic na lang ang kailangan. Baka yun ang gusto nila ng iba ay huwag naman at kasi may batas napakasamang precedent nito, Kong, di ba? Ikaw abogado ka, napakasamang halimbawa nito na yung mga hindi nasosolve na kaso ibabaliwala at tapos bibigyan uli ng bagong batas. So pasintabi na sa ABS-CBN, wala namang personalan dito. Kaya lang ay may batas tayong dapat sundin. At masamang halimbawa nga, kasi pag binigyan mo ito, yung mga susunod na magtatayo ng network or may mang-ari ng mga network, sasabihin na, ginawa nyo sa ABS-CBN yan, binigyan ninyo ng kahit na may problema. Kami may problema rin, sinasabi nyo, nag-i-renew kami, hindi nyo rin kami bigyan. Di ba, asamang, di ba, ganun na, parang wala nang pagrespeto sa ating batas. Ganun ba yung business ng industriya, ng broadcast sa ating bayan na dapat ang broadcast business ang nagiging tulay ng tamang pagsunod sa batas at mga regulasyon sa pamahalaan, di ba, Kong? Marirecall mo, Mike, na kaya nga na-reject ABS-CBN's franchise dahil nga sa napakaraming paglabag. Hindi lang-alang ang maraming mga batas natin, lalong-lalo na yung saligang batas. At pati mo, yung provision ng kanilang prangkisa ay kanilang nilabag. Pagkatapos nang hindi mo ngayon nawawasto yun, nang hindi ka magpapakita ng reforma, na yun ay kaya mo ng panagutan at kaya mo ngayong bayaran yung mga pagkakautang mo o kaya kailangan mo at kayang-kaya mo na ngayong iwasto yung mali na nagawa mo. Wala pa tayong nakikitang ganon. Hindi pa nadinig yung mga resolusyon na inihain natin para makita natin kung anong gagawin ng ABS-CBN. Halimbawa, doon sa questionable title, Mike, hindi ba kailangan palitawin nila na sila talagang may-ari niyan? Wala pang nangyayaring ganun eh. Hindi ba mabuti na maipakita nila sa taong bayan na sila talagang may-ari ng title na yon? Correct. O bakit ka magsisimula uli ng prangkisa? Hindi mo pa alam kung ikaw nga ang may-ari ng title na yan. Bakit kailangan mo naman na patunayan sa mamamayang Pilipino na ikaw ay transparent sa lahat ng ginagawa mo? Kung magsisimula na naman tayo sa mali, at sa pagko-cover up na ganyan, wala nang mangyayari sa ating buhay, Mike. Yun nga yung malungkot. Doon sa mga nakakalimot kung ano yung title na pinag-uusapan, yun pong compound ng ABS-CBN, mali yung title na na-discover, napakaliit, 40 square meter lang yata, 42 square meter lang, samantalang compound, gumagapang na nga eh. Ako nga, aking paniniwala, Diyos mag ang may-ari niyan. Yung Diyos mag ang may-ari ng lugar na yan, kasi dyan sa may South Triangle na yan, Barangay South Triangle, kontrobersyal lahat ang lupa dyan. Dahil nung araw, Diyos mag, yung military, US military ang may control ng mga property niyan. Di ba, Kong? Maaari, Mike. Pero yung mga bagong mga ebidensya kasi na hawak namin, hawak ko, ang tunay na may-ari, bago pa napunta dyan ng ABS-CBN, ay yung tinatawag nating Philippine Homesite Housing Corporation. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Aha. Kasi nakakita ko ng mga dokumento na yan
ay pinasurvey ng PHHC 1959. Pagkatapos 2 years later na-approve yung survey. So ang assumption ko diyan, Mike, lahat ng mga subdivided lots diyan ay nasa pangalan ng Philippine Homesite Housing Corporation. Ngayon, ang ayaw nilang ngayong pag-usapan, nabili ba yung isang lote dyan? Nasaan ang deed of sale? Di ba? Pwede naman namin pag-usapan yan sa hearing. Bakit kasi hindi pa na tayo mag-hearing dyan? Di ba? Hintayin nila yung January na pagbubukas namin. Hindi yung nagmamadali na naman sila. Kapag ba pinag-usapan na namin yung prangkisa halimbawa, kung sakasakali lang na mangyari talagang pag-usapan ng bagong prangkisa. Ang ibig ba sabihin silang mauunang didinggin, hindi yung mga paglabag na na-establish namin nung nakaraang araw. Baligtad naman ata. Hindi pwede talaga yun. Magpakita ka muna na ikaw ay kwalipikado, na ikaw ay karapat-dapat na bigyan ng bagong prangkisa para ikaw ay makonsider man lang. Hindi mo pa napatutunayan Ang dami mong paglabag. Wala ka pang ginawa para ayusin ang mga paglabag na yon. Ayaw mo man lang na harapin ang katotohanan na hanggang ngayon questionable ang title mo. Pagkatapos harap ka sa amin, hihingi ka ng bagong prangkisa sa pamamagitan ng isa sa aming mga kasama sa House of Representatives. Palagay ko, napakahirap naman yatang pasimula ito, Mike. Kung halimbawa, ipilitin nila ng ganun. Ano ito, magko-cover up tayo? Oo nga. Hindi maganda talaga. Kung nabanggit mo yung tungkol sa title na yan, ay pag binanggit mo National Housing Authority, government property pala ito. Tama ba? Tama. Kasi bago nagkaroon ng NHA, ito yung Philippine Homesite Housing Corporation. Yes. Napalitan na lang ng NHA ang pangalan niya ngayon. Pero nakita ko yung survey na kanilang application, 1959. 1961, na-approve. Okay. Na-approve yung mismong survey plan. So nung ma-approve yan, ang paniwala ko at ako'y talagang naniniwala na ang mga titled properties dyan, ng subdivided properties na yan, nasa pangalan ng Philippine Homesite Housing Corporation. Ngayon, NHA. Kapag nagsimula kaming mag-hearing, patatawag ko yung NHA. Yes. Under na kasi ng NHA ngayon yan. So pag sinabing National Housing Authority, hinihintay ko lamang na mabukas talaga yung January. Mag-resume kami ngayon sapagkat ito naman ang pangako ni Speaker Lord Alan. Hindi ba pwedeng mag-hearing kayo kahit naka-recess? Dati naman ginagawa na yun. Talaga bang kailangan na hintayin muna yung muling pag-resume ng, kasi di ba pag nag-resume kayo, ang dami ng uling trabaho, ang dami ng dapat gawin. Ngayon na recess pa naman, kung gugustuhin, pwede naman kayong mag-hearing, di ba, Kong? Kung gusto ng speaker. Pwede naman, Mike, kaya nga inihintay ko na magpatawag na sila ng schedule na January na. Ngayon na, January 5 na yata. Yes, 5 na ngayon, correct. Halimbawa, tinabi nila January 11, January 12. Napakaganda para maumpisahan na natin ito. At na hindi na natin pag-uusapan muna yung prangkisa. Parang baligtad kasi, Mike. Hindi pa nakukumpuni. Hindi mo pa nakukumpuni yung bahay na na-establish nating tumutulo. Pagkatapos ikaw ay mag-a-apply ka na naman ng loan, imo-mortgage mo na naman yung bahay na yon. Oo nga. Hindi pwede yun. Wala kang makukuhang bangko na bibili o magmo-mortgage ng bahay mo sapagkat napakarami mong dapat na ayusin dyan. Ang dapat natin gawin ngayon, ayusin mo muna yung bahay mo, ipakita mo na karapat-dapat ka na muling magpatuloy sa pamamahay na yan, ipakita mo muna na ikaw muna ay may-ari ng titulo. Hindi ba? Tama, sa iyo. Pagkatapos, ipakita mo na nakahanda kang sumunod sa lahat ng mga batas sa pamamagitan ng pag-aayos mo sa mga violations na dati mong nagawa. Tama. Wala ka pang naipapakitang katunayan sa akin. Wala ka pang katibayan na ikaw ay karapat-dapat. Ang lakas naman ng loob mo na magpakita ka sa amin. Dala-dala, ang isang kasama namin doon, may dalawang bungkus ng papel na ikaw ay humihingi ng bagong prangkisa. Parang hindi yata ako makakapayag ng ganun, Mike. Oo, talaga Hindi naman ganun kasimple ang buhay natin. Tama yan. So, anyway, kaya nga namin po kayo kausap ngayon dahil yun po importante. Yung taong bayan kasi nalilito rito. Ang iba nga parang ano ba ito? Bakit parang pursahan na? Hindi pa nga tapos, ganito na. So, malinaw po yung inyong sinasabi na
kailangan dumaan sa tamang proseso, kailangan tapusin muna yung mga dating pinag-usapan at saka pag-usapan yung bagong batas. Pag hindi tinapos yung nakaraan, wala ang dapat na panahon at gawin sa bagong batas kung sino man ang nagtutulak nito. Yung sa Senado, kalimutan natin, hindi naman talaga nila magagawa yan kung wala kayong ginawa sa Congress kasi nga nasa batas yung kayo mauna before Senate. Pero ito nauna yung Senado eh. Anyway, so abang-abang talaga ito. Sana Congressman, maayos din po ito ngayon dahil bagong taon. Sabi nga natin, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Pero umpisa pa lang mukhang masalimuot na. Kung, di ba? Parang ganon. Plano sila. Ah. Baka may plano silang mabilisin talaga ito sapagkat naghihintay na yung isa ron sa Senado. Mm. Baka naman ang usapan na, sige, mag-file ka riyan. At ang counterpart mo rito sa Senado ay nakahanda na. Baka may planong ganon. Pwede. Kasi yung nag-file sa Congress ay asawa ng President pro tempore ng Senado. Asawa ni Senador Recto yun eh. Yung Tito Soto at saka Recto ay nung araw pa talagang gusto nilang bigyan ng, nung hindi pa nag-expire, gusto nilang bigyan ng renewal talaga yung ABS. So maaaring may usapan talaga kaya ginamit yung, di ko naman sinasabing ginamit talaga or baka yun ang dahilan kasi bakit naman natapat pang ganun. President pro tempore yung isa, pagkatapos yung asawa ay kongresista ng Lipa, lalawigan ng Batangas. Talagang maraming dapat sundan dito, Kong, sa mga nangyayaring ito. So, salamat, Kong, sa oras po at naniniwala ang taong bayan nakikinig sa ating ngayon at nanonood sa ating ngayon sa inyong prinsipyong ito na hindi talaga kayo bumibigay at yan ho ang gustong-gusto nila. Namimiss nga kayo, kaya nga sana po lalo pang mapadalas ang ating mga interview itong taong ito dahil marami pa hong mangyayari at gagawin dyan sa Kongreso, hindi lang sa issue ng ABS-CBN, kundi yung inyong mga panukalang mga batas, Deputy Speaker, dyan sa ating ongoing pa rin na 18 Congress. Ano po? Salamat sa iyo, Mike, at sana yung bagong taon ay maging matiwasay para sa ating lahat. Mhm. At sana ipagkukulan na lang natin ang panahon ang ikabubuti ng bawat isa at ng ating bansa kaysa pasimulan na naman lang isang bagay na magbubunsod na naman ng pag-aaway-away sapagkat mukhang hindi na naman nagumpisa sa tamang paraan. Tama.